Ineng, ang galing ng ginawa mo. Karaniwan ay natatapos ko ang trabaho sa loob ng 1 oras. Pero natapos mo ito sa loob lang ng kalahating oras. Sanay po kasi akong magtrabaho sa probinsya. Tapos ka na ba? Mag-usap lang kayo riyan. Yes, Xiaoyu. Makinig ka sa akin. Isang 5-star hotel ito. Kung hindi lang dahil sa kakulangan ng staff ngayon, hindi ka sana namin hahayaang tumulong dito. Ibinababa mo ang antas ng hotel namin. Ano bang masama sa pagiging taga-probinsya? Kaya ko pa rin namang gawin ng maayos ang trabaho. Dapat kang magtrabaho ng mabuti. Kapag nakita kitang nagbubulakbol, sisibakin kita. Hele, boss, tila hindi pa po kayo nagbabayad ng bill. Bago ka lang ba rito? Hindi ito ang unang pagkakataon ko. Kailanman ay hindi ako nagbabayad ng bill kapag kumakain ako rito. Hindi niyo po pala ito unang beses, boss. Nakikita ko pong maayos ang pananamit niyo. May pinagdadaanan po ba kayong hirap? Mali ang iniisip mo sa akin. Naiintindihan ko po. Masyadong nakaka-stress ang buhay sa malalaking lungsod. Puno ng pagsubok ang buhay. Pero may mga kamay at paa naman tayo. Lagi tayong makakahanap ng paraan para suportahan ang sarili natin. Yes, Xiaoyu, anong ginagawa mo rito? Huwag po kayong magalit. Ako na po ang magbabayad para sa kinain niya. Ikaw ang magbabayad. Siya ang may-ari ng hotel na ito. Ang buong hotel na ito ay pag-aari niya. Paano mo siya mababayaran? Boss. Mr. Cheng, pasensya na po talaga. Huwag po kayong magalit. Isa lang siyang from D. Wala siyang alam. Sisibakin ko siya agad. Sinabi ko bang sisibakin ko siya? Maganda ang ugali ni Ye Xiaoyu. At seryoso siya at responsable sa mga panauhin. Nagpa siya akong bigyan siya ng pabuya na 10,000 yuan. 10,000? Salamat po, boss. Salamat po, boss. Hindi ito tungkol sa pera. Isa lang siyang taga-probinsya. Ipinagpapalit niya ang kanyang paggawa para sa halaga. Ito ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Ang kanyang mga pagsisikap ay hindi dahilan para gumawa ka ng gulo. Kung mayroon ka pa ring tinatawag na urban superiority complex, at minamaliit ang mga masisipag na ito, na umaasa sa sarili nilang sikap. Kung gayon ay mangyaring umalis ka sa hotel ko, hindi ka welcome rito. Oh, pasensya na po, Mr. Cheng, nagkamali po ako. Alam ko pong nagkamali ako. Salamat po, boss. Mag-ingat ka. Chen. May balita na tayo tungkol kay Miss Jiang. May nakakita sa jade pendant ni Miss Jiang. Nakita ang jade pendant ni Miss Jiang. Oo, ito nga iyon. Ipaalam mo agad kay Miss Jiang. Hanapin muna natin siya. Sige po. Uy, hindi ko akalain na itong sirang jade pendant na ito ay talagang kinokolekta. Yayaman na tayo. Hoy. Sino ang hinahanap nyo? Kamusta? Ako si Jing Xing, ang presidente ng Cheng Group. Hinahanap namin ang may-ari ng pendant na jade na ito. Hinahanap namin ang may-ari ng pendant na jade na ito. Ang pendant na jade na ito. Hindi ba ito sa anak-anakan kong si Xiaoyu? Sa anak-anakan ko nga ito, noong kinuha ko siya. Ang pendant na jade na ito ay nasa katawan niya. Mahusay. Pagkatapos ng maraming taon, sa wakas ay nahanap na rin namin si Miss Jiang. Ginoong Cheng, sa wakas ay maaari mo nang pakasalan si Miss Jiang. Si Xiaoyu pala ang anak ng Jiang Group. Bakit ang swerte ng buhay niya? At makakapag-asawa pa ng ganyang kagwapong lalaki? Hindi. Alam mo ba kung nasaan siya? Nanay. Hinahanap niyo po ba ako? Oo, bakit nasa kamay mo ang pendant ko? Ikaw ang may-ari ng pendant na jade na ito. Ah, opo, ako nga. Kuya Jinxeng, ako si An-An. Hindi mo na ba ako natatandaan? Mabuti naman, An-An. Sa wakas nahanap na kita pagkatapos ng maraming taon. Sige, mag-impake ka na muna ng mga gamit mo. Hihintayin kita sa labas. Hihintayin kita sa labas. Sige po. Ah. Anong ginagawa mo? Niyan. Ang pendant na jade na iyon ay sa ate mo. Bakit ka nagsinungaling? Bakit hindi ko pwedeng gawin iyon? Si Xiaoyu. Ilang taon na siyang nakikinabang sa pagkain at inumin sa bahay natin. Panahon na para bayaran niya tayo.
Dahil lang sa pagiging taga-probinsya mo, binubuli at pinagtatawanan ako simula nung bata pa ako. At pinagtatawanan ako, ngayon sa wakas, maaari na akong maging mayaman. Hindi mo sinusuportahan ang sarili mong anak, pero tinutulungan mo ang ibang tao. Anong klaseng ina ka? Pero paano naman si Xiaoyu? Kahit buhay o patay pa si Xiaoyu, anong pakialam ko doon? Nanay. Isipin mo itong mabuti, ang pamilyang Jiang. Pumunta sila para hanapin siya pagkatapos ng 20 taon. Paano kung may masama silang balak? Masyadong mabait ang ate ko. Paano kung kontrolin siya ng pamilyang Jiang? Bakit hindi ako? Hayaan mong ako muna ang pumunta at mag-imbestiga, kung tapat sila sa atin. Isasama ko na ang ate ko doon. Di ba? Sige na nga. Hoy, tama iyan. Gamit ang bonus na ito, mababayaran ko na ang upa ni Nianyan, at makakabili ng bagong damit para kay nanay. Ate. Sakay na. Bakit parang pamilyar ang lalaking iyon? Nanay, saan po kayo pupunta? Ang mga manok sa bahay ay mangingitlog na. Kailangan ko nang bumalik at bantayan sila. Kung ganoon, sasama na ako sa inyo pabalik. Nag-aalala ako sa inyo kung mag-isa lang kayo. Hintayin niyo ako, babalik ako at mag-iimpake. Xiaoyu, makinig ka sa akin. Patawarin mo si nanay. Maganda talaga dito sa malaking lungsod. Maaari kang manatili rito. May magandang kinabukasan ka rito. Huwag kang mag-alala. Nanay, ano po ba ang sinasabi niyo? Kung hindi niyo po ako pinulot noon, hindi ko alam kung nasaan na ako ngayon. Huwag po kayong mag-alala. Kikita ako ng maraming pera agad. At isasama kita rito sa lungsod. Tara na po, ihahatid ko na kayo sa istasyon. Wow! Ang yaman pala talaga ng pamilyang Jiang. Maligayang pagbabalik, Senyorita. Nasa construction site pa si Madam Jiang para mag-inspeksyon. Pabalik na rin po siya siguro. Ito ang kitiwala ng pamilyang Jiang, si Wang Ma, Miss Cheng. Ipasok nyo na iyan. Lahat ng ito ay inihanda ni Madam Jiang, para sa iyo ng maaga. Maaari mo nang tingnan. Wow! Wow! Ang gaganda naman ito. Nagustuhan mo ba? Gusto ko ang mga ito, para sa akin ba lahat ito? Wow! Talagang napakayaman nyo. Ang pirasong ito ng alahas, ay mas mahal pa sa taunang sahod ko. Ha ha ha. Akin na ang lahat ng ito mula ngayon. Hoy, Xing Xing. Mayroon ka ring ganitong pendant na jade. Hindi ba't itong pendant na jade na ito, ay ibinigay sa atin ng ating mga nakatatanda, bilang tanda ng tiwala? Ikaw pa nga mismo ang gumawa ng tali nito. Hindi mo na ba matandaan? Wala ka na bang maalala? Nagkaroon ako ng mataas na lagnat noong bata pa ako. Marami na akong nakalimutan pagkatapos kong gumaling. Ah, ganoon ba? Kung ganoon, magpahinga ka na muna ng mabuti. Kailangan ko nang pumunta sa kumpanya ngayong hapon. Sige. Hello po. Gusto ko sanang bumili ng monitor na nakakapagsalita. Mayroon ba kayong mairerekomenda? Hoy, hoy, hoy. Ang mga produkto namin ay para tingnan lang, hindi para hawakan. Sino ang magbabayad niyan kapag nasira mo? At tingnan mo nga ang mga kamay mo. Ang dumi. Kapag dinumihan mo na naman ang mga produkto namin, sino pa ang bibili sa susunod? Bakit ganyan ka magsalita? Nagbukas kayo ng tindahan, hindi ba't para makita ng mga tao? Sus, nagbubukas kami ng pinto, para magnegosyo sa mga mayayaman. Kayong mga taga-probinsya, hindi nyo deserve ang serbisyo ko. Ano bang masama sa pagiging taga-probinsya? Kung wala kaming mga magsasaka, ano ang kakainin nyo? At minamaliit mo pa kaming mga taga-bukid. Balikan mo man ang 3 henerasyon sa pamilya mo. Lahat kayo ay magsasaka rin. Well, ang mayayaman lang ang aming mga customer, at ang mahihirap ay walang halaga. Ang mga taong tulad nyo, ay nagpapababa lang ng kalidad ng aming tindahan. Nagpapababa lang ng kalidad ng aming tindahan. Umalis ka na rito. Hindi ako aalis. Gusto kong makita ang manager nyo. Gusto kong magreklamo. Hoy, magrereklamo ka pa talaga ha. Marami na akong nakitang tamad, sakim, at madayang taga-probinsya na gaya mo. Marami na akong nakita. Magrereklamo talaga ako. Lumayas ka na ngayon din. Tatawag ako ng security. Umalis ka na rito. Alis. Anong nangyayari rito? Umalis ka rito. Ang taga-probinsyang ito, sinasadya niyang gumawa ng gulo.
At ayaw niyang lumabas ng tindahan namin. Kung malalaman ito ng ibang mga customer, na tumatanggap kami ng isang taga-bukid, sino pa ang pupunta rito para bumili sa hinaharap? Sa pagpapatakbo ng negosyo, dapat ay may katarungan at hustisya. Ano man ang katayuan ng isang panauhin, dapat silang tratuhin ng may paggalang. Ang mga empleyadong katulad mo, ay hindi kailangan ng mall na ito. Ginoong Cheng, nagkamali po ako. Pakiusap, bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Bigyan niyo pa po ako ng pagkakataon. Ginoong Cheng, hindi ikaw. Boss Jinxeng, hindi ko inaasahan. Napag-aari niyo rin pala ang mall na ito. Oo nga pala. Bakit ka bumibili ng monitor? Umuwi po ang nanay ko sa probinsya. Nag-aalala po ako na mag-isa lang siya sa bahay. Kaya gusto ko pong bumili ng monitor, para mabantayan ko siya paminsan-minsan. Ito ang pinakamaganda at pinakabago, at pinakabagong monitor. Heto, para sa iyo. Masyado po itong mahal. Hindi ko po ito matatanggap, Boss Jinxeng. Tanggapin mo na, pakiusap, bilang paumanhin na rin sa nangyari kanina. Sige po, tatanggapin ko na. Salamat po, Boss Jinxeng. Babalik na po ako sa trabaho, Paulem. Jinxeng, nakabalik na si Madam Xiaohua. Inimbitahan kanyang makipagkita kay Binibining Jiang. Aray. Mag-ingat ka naman, masakit. Maniniwala ka man o hindi, ipapautos ko kay Jinxeng, na sisantihin kayong lahat. Alam ni Binibining Jiang na nakabalik ka na. At galing pa siya sa ibang lugar, para imbitahan ka sa isang reunion dinner. Hindi ko alam kung ano ang hitsura ng nanay ko. Itong si Xiaoyu ay talagang makulit na tao. Hindi ko siya maalis sa buhay ko. Anen. Makikita ka na ni nanay sa wakas. Madam, bago niyo makatagpo ang panganay na Binibini, gusto niyo po bang magpalit muna ng damit? Masyadong matagal ang magpalit pa ng damit. Gusto ko nang makita si Anan agad. Sige na, ayusin mo na ang lahat. Papasok ako ng mag-isa. Sige po. Hoy, hinto, hoy, ikaw, taga saan ka bang trabahador? Dinumihan mo ang sahig namin. Tingnan mo kung gaano kadumi. Paumanhin po, paano po ba pumunta sa Wenxiang? Hindi mo ba mahanap ng mag-isa? Hindi mo ba nakikitang busy ako ngayon? Wala akong oras para asikasuhin ng isang trabahador na gaya mo. Hoy, magandang araw po sa inyong dalawang panauhin. Dito po tayo, pakiusap. Magandang araw po, pupunta po ba kayo sa Wenxiang? Ito po ang daan papunta roon. Pasensya na, Iya, galing lang ako sa pabrika. Medyo madumi ang talampakan ko. Naapakan ko ang sahig nyo. Ayos lang po iyon. Wala po iyon, lilinisin ko na lang po ito. Isang karangalan po na bumisita kayo sa aming hotel. Karangalan po namin ito. Ang iba, kapag nakita akong ganito ang suot, iiwasan agad ako. Pero tinanggap nyo pa rin ako. Sa paningin ko po, lahat ng customer ay pantay-pantay. Hindi ko babaguhin ang serbisyo ko, base sa kakayahan nilang gumastos. Para lang ibahin ang pakikitungo ko. Kung ang anak ko lang sana, ay kasing bait mo. Tuloy po kayo. Hoy, saan ka nang galing? Ang baho mo. VIP box ito. Ang isang hampas lupang tulad mo, ay walang karapatang manatili rito. Umalis ka na rito, bilis. Hindi ka. Ang lakas ng loob mong kilalanin ako, mukha kang taga-bukid. Walang modo. Sinasabi ko sa iyo, ikaw ay, kapag hindi ka pa umalis, tatawag ako ng security. Anong ginagawa mo? Kuya Jinxeng. Tamang-tama ang dating mo, magpatawag ka agad ng tao, para palayasin ang mabahong trabahador na ito. Huwag mong hayaang masira ang mood namin sa hapunan kasama si nanay mamaya. Siya ang nanay mo. Si Jiang Xiaohua, ang CEO Jiang. Ano? Nay, huwag po kayong magkamali ng akala. Noong nawala ako sa inyo nung bata pa ako, isang babaeng taga-probinsya ang nag-ampon sa akin. Wala siyang pinag-aralan at bastos. Madamo siya at masama ang ugali. Tinuruan niya ako ng lahat ng masasamang bagay. Hindi ko naman gusto iyon. Nanay. Ayos lang iyon. Pero ngayong nahanap na kita, tuturuan kita ng paunti-unti. Ng tamang asal. Paumanhin po. Heto na po ang inyong Rock Sugar Sydney, Wintermelon Roast Duck at Buddha Jumps Over the Wall. Naku po. Bakit nagtatrabaho rito si Xiaoyu bilang waiter?
Iya, ikaw pala iyan. Oh, Jinxeng. Ang batang ito ang nag-asikaso sa akin papunta sa private room. Napaka-maasikaso at maalalahanin niya, at napaka-organisado pa. Sayang naman kung mananatili lang siyang regular waiter. Napakasayang. Napakabait niyo po, tita, Xiaoyu. Simula sa araw na ito, promoted ka na bilang VIP room floor supervisor. 20,000 sahod kada buwan. 15 araw na day off kada buwan. Ano? 15 araw na day off, 1 araw na pasok, 1 araw na pahinga. Napakagandang trabaho nito. Salamat po, boss. Pagsisilbihan ko po kayo agad. Ito ay, ang matagal ko nang nawawalang anak, si Jiang Anen. Ngayong araw, ito ang reunion dinner para sa ating pamilya. Congratulations po, tita, tita. Anong gagawin ko? Hindi niya pwedeng malaman. Nagpapanggap lang akong anak ng pamilya Jiang. Kundi, mabubuko ang lahat. Miss Jiang, may nahulog po ba kayo? Tulungan ko na po kayong pulutin iyan. Miss Jiang, may nahulog po ba kayo? Tulungan na kita. Masakit ang tiyan ko. Kailangan kong pumunta sa banyo. Ah. Bakit ba ang lampa mo? Napakabeya mo talaga. Hindi ka man lang humingi ng paumanhin matapos kang makabangga. Xiaoyu, pasensya na. Ayos lang po, madam. Kailangan ko na pong pumasok sa trabaho. Hindi ko na po iistorbohin ang pagkain ninyo. Madam Jiang, sa tingin niyo po ba, iba na si An-An ngayon kumpara noon? Totoo, ang dating An-An ay hindi kailanman nanlalait ng ibang tao, o gumagawa ng paraan para lang sumipsip sa mayayaman at mang-api ng mahihirap. Gusto mo bang magpa-paternity test? Hindi nila pwedeng malaman. Hindi ako ang tunay na anak ng pamilya Jiang. Hoy, Nian. Hoy, ate, anong oras ang out mo sa trabaho mamaya? Siguro mga alas 11 na ng gabi. Nga pala, Nian, kailan ka ba libre? Samahan mo naman akong umuwi sa probinsya natin. Nako, tama na. Huwag ka nang makulit. Busy ako nitong mga nakaraang araw. Umuwi ka na lang mag-isa. Gamit ang buhok ni Ye Xiaoyu. Kahit anong pagsusuri pa ang gawin nyo, ako pa rin ang tunay na Miss Jiang. Ah. Hoy, Nian, bakit ka bumalik? May nakalimutan lang ako. Hindi ba sabi mo alas 11 pa ang out mo? Alas 5 pa lang eh. Bakit ka napauwi agad? Na-promote kasi ako. Pinauwi ako ng maaga ng hotel ngayon. Nga pala, saan ka nang galing nitong 2 araw? Kami ni nanay. Sige na. Huwag ka nang mag-usisa. Nagkabati na kami ng boyfriend ko. Hindi na ako babalik dito kapag nakatira na ako sa kanya. Hoy. Yes, Xiaoyu, bilang foreman. Simula bukas, ikaw ang magiging responsable sa paglilinis ng suite ni Mr. Cheng. Tandaan mo, huwag kang titingin sa mga bagay na hindi dapat. Naintindihan ko po. Wow, ito pala ang kwarto ni President Jinxeng. Hindi pa ako nakakapanood ng sapat. Nakuha ko na. Pasensya na po, boss. Hindi ko po alam na nandito kayo. Hindi ko akalain na maganda pala ang katawan ni Mr. Jinxeng. Hindi pa ako nakakakita ng sapat.
Ang pendant na jade sa leeg niya kanina, parang pamilyar. Kilala kaya niya ang mga tunay kong magulang? Ah. Yes, Xiaoyu, bakit hindi ko alam noon? Uhaw na uhaw ka pala. Hindi po, boss. Gusto ko lang pong tignan. Gusto ko lang pong kumpirmahin. Yes, Xiaoyu, binabalaan kita. Huwag kang sumobra. Hayaan niyo lang po akong tignan. Isang tingin lang po, napakahalaga po nito para sa akin. Hindi ka ba kontento sa murang halaga? O may iba ka pang gustong mangyari? Hindi po, pasensya na po, boss. Aalis na po ako. Jinxeng, lumabas na ang resulta ng DNA. Si Yen Yan nga ang anak kong si An. Tita Xiao Hua. Jinxeng, maupo ka muna. Salamat po, tingnan nyo, ngayong nahanap na si An. Hindi ba dapat ay ayusin nyo na ang inyong kasal? Heto po, tita. Kaka-rating lang ni An. Maraming taon kaming hindi nagkita, dahan-dahanin lang muna natin. Dapat ay kilalanin nyo muna ang isa't isa ng mabuti. An, ipagtimpla mo ng tsaa si Jinxeng. Sige po. Ang bagal mo naman, kahit ganito kaliit na bagay, hindi mo magawa ng maayos. Ano pa ang silbi ng pananatili mo rito sa pamilya Jiang? Anong silbi mo? Napakabobo mo talaga, napaso mo pa ang sarili mo sa pagbubuhos lang ng tubig. Alam mo ba? Ang tsaang ito ay nagkakahalaga ng libu-libong yuan bawat takal. Hindi mo man lang ito kayang bayaran. Sinasabi ko sa iyo, kapag naulit pa ito, lumayas ka na rito. Naririnig mo ba ako? An, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Nanay, Kuya Jinxeng. Mali lang ang iniisip niyo sa akin. Ah. Madam, may kailangan lang akong asikasuhin sa kumpanya. Kailangan ko nang bumalik. Ah. Sige. Opo. Ang ugali ni An ay ibang-iba noong bata pa siya. Magandang araw po, heto ang aming menu. Sabihan niyo lang po ako kung may kailangan kayo. Bago ka lang dito. Maganda ang katawan mo. Ah, sir, moalang-galang na po, matuto kayong rumespeto. Alam mo ba kung sino ako? Ikaw. Isang biyaya na nagustuhan kita. Kung sasama ka sa akin, kaysa magsilbi sa mga tao rito, higit pa sa kinikita mo rito, kung wala na po kayong kailangan, ay magtatrabaho na po muna ako. Hoy, huwag kang umalis. Bitawan mo ako, wow. Ang tapang ng apog mo, pero gusto ko yan. Haha, basta't pagsilbihan mo lang ako ng maayos, sinisiguro ko sa iyong hindi ka na mag-aalala sa pagkain at inumin. Ganoon ba, kung sasama ako sa iyo? Handa ka bang gumastos para sa akin? Syempre naman. Hindi ka ba nagtatanong-tanong, dito sa Jiangcheng, ako, si Yu Tianchen, ang masusunod. Sige, gagawin ko. Sige, gagawin ko. Ikaw lang pala. Sisiguraduhin kong wala kang magiging tagapagmana. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Array. Anong nangyayari rito? Manager, binastos niya po ako. Huwag kang magkalat ng chismis dito. Ikaw ang tumukso sa akin. Array, marami na akong nakitang taga-probinsyang tulad mo. Marami na akong nakita. Dumidikit kayo sa mayayaman. Tumanggi ako, pero pinilit pa rin niya. Sinaktan pa niya ako. Ikaw ba ang manager? Kung hindi mo bibigyan ng paliwanag ang nangyaring ito ngayon, hindi namin ito palalampasin. Manager, si Ye Xiaoyu talaga ito. Tumahimik ka. Ang lakas ng loob mong saktan ang bisita namin sa loob ng tindahan. Sinabi ko na sa iyo noon pa, hindi na sana tayo kumuha ng taga-bukid na katulad mo, para magtrabaho rito. Lagi mo na lang akong binibigyan ng sakit ng ulo. Ngayon, iligpit mo na ang mga gamit mo. Liz. Titingnan ko kung sinong maglalakas loob na sibakin siya. Sino ka ba?
Ano bang pakialam mo? Huwag kang makialam sa usapan ng iba. Aling kamay ang ginamit mo sa kanya? Ang lakas ng loob mong gawin ito sa akin. Sinasabi ko sa iyo, malaking kliyente ako ng hotel na ito. Kapag kinalaban mo ako, malaking gulo ang papasukin mo. Boss, tawagin mo ang boss mo rito. Ito ang boss namin, si Cheng Jinxing. Cheng Jinxing, ang President Cheng. Ginoong Cheng. Makinig po kayo, baka may hindi lang tayo pagkakaunawaan. Bitawan niyo ako, hayaan niyo akong magpaliwanag. Ginoong Cheng, hindi lang po tayo nagkaintindihan. Ang sino mang umaapi sa akin, gagantihan ko ng 100 beses. May tanong pa ba? Ginoong Cheng, ang kumpanya namin ay nasa lugar nyo. Gumagastos kami ng milyon-milyon para sa mga bisita. Kakampi ka ba sa isang hamak na foreman kaysa sa akin? Hindi iyan praktikal. Ginoong Cheng, array, 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 array. Ilang milyon lang iyan. Sa tingin mo ba ay pakikinggan ko iyan? Ako si Cheng Jinxing. Ah, masakit. Xiao Wu, palayasin mo siya. Ayaw ko na siyang makita sa hotel na ito kailanman. Opo. Gaud. Bilang manager ng hotel, nang apihin ang empleyado mo, hindi mo lang siya hindi pinrotektahan, kundi nagmakaawa ka pa sa nang aapi. Hindi kailangan ng hotel na ito ng mga taong katulad mo. Iligpit mo ang mga gamit mo at lumayas ka. Nako, parang awa niyo na po, Ginoong Cheng, buntis po ang asawa ko, at may sakit pa ang tatay ko. Sa akin lang po umaasa ang buong pamilya ko. Hindi ko pwedeng mawala ang trabahong ito. Ginoong Cheng, baka naman po pwedeng palampasin na natin ito. Bigyan niyo pa po siya ng isa pang pagkakataon. Sige. Dahil nakiusap si Xiao Yu para sa iyo, palalampasin ko ito. Babawasan ko ang bonus mo ng 5 buwan. Kapag naulit pa ito, sisibakin na kita. Sige po, salamat po, Ginoong Cheng. Tinitiyak ko pong magbabago na ako. Kung hindi ka dumating ngayong araw, baka kung ano na ang nangyari. Kung mangyari man ulit ang ganito, diretso mong sabihin sa akin. Huwag mong hayaang apihin ka lang. Para sa isang maliit na foreman na gaya ko, hindi sulit na kalabanin ng isang malaking kliyente. Sa tingin ko, sulit ito. Kung hindi ko man lang maprotektahan ang sarili kong empleyado. Ano pang saysay ng pagiging boss ko? Isa kang boss na may paninindigan sa katarungan. Salamat. Bilang pasasalamat, ililibre kita ng pagkain. Sa susunod na lang, tiyak na matutuwa si Kuya Jinxing kapag nakita niya ang niluto ko. Siguradong maantig siya. Chen, may lakad ka ba mamayang gabi? Sige, wala naman akong gagawin mamaya. Tara na. Si Ye Xiaoyu yun, kailan pa, naging ganito kalapit ang babaeng yan kay Kuya Jinxing. Hindi maaari. Hoy, sino ka ba? Tingnan mo nga yung baon mo, dinumihan mo ang sahig namin. Idilat mo ang mga mata mo at tingnan mo kung sino ako. Ako ang panganay na anak ng pamilya Jiang. Ang tunay na fiancé ni Kuya Jinxing, si Jiang Anen. Jiang Anen, kayo po ang fiancé ng aming President Cheng, Miss Jiang. Ay, matagal ko na po kayong nababalitaan. Ako po ang hotel manager, si Gaud. O sige, tatanungin kita, si Ye Xiaoyu ba nitong mga nakaraan, ay nagiging masyadong malapit kay Kuya Jinxing? Opo. Ang Ye Xiaoyu na yan na galing probinsya, kung kani-kanino nakikipaglandian sa hotel na ito, kani-kanina lang. Dahil sa kanya, nabastos ni Cheng ang isang malaking kliyente. Talagang naperwisyo ang kliyente. Ano? Nagawa mo siyang bastyusin. Binastos mo si Cheng. Dapat kang kumapit sa akin. Sa akin na fiancé niya. Kung hindi, ang posisyon mo bilang general manager, mawawala sa iyo sa lalong madaling panahon. Opo, madam. Sabihin niyo lang po kung anong gagawin ko. Gagawin ko ang lahat para sa inyo, madam. Hindi ako mag-aalinlangan. Sige, bantayan mong maigi si Ye Xiaoyu. Kapag may balita tungkol sa kanila ni Cheng, isumbong mo agad sa akin anumang oras. Huwag po kayong mag-alala, madam. Tututukan ko po siya ng maigi. Hindi ko siya hahayaang makalamang. Heto na ang pagkain. Sabi mo ililibre mo ako ng hapunan sa bahay nyo. Ito lang ang ipapakain mo sa akin. Oo, ako mismo ang nagluto niyan dito sa bahay. Malinis at masustansya yan. Ang totoo niyan. Naibayad ko na kasi lahat sa upa. Wala na masyadong natira sa pera ko. Kapag sumweldo na ako sa susunod na buwan, ililibre kita ng bonggang-bongga. Tingnan mo itong mga itlog na ito. Galing yan sa mga manok na inalagaan mismo ni nanay. At itong buro, gawa rin ni nanay yan. Higit sa lahat. At ito pa, pati itong alak, si nanay din ang nag-brew. Tikman mo. Oh. Ano, masarap ba? Masarap nga talaga.
Tagay na. Buro at alak. Habang umiinom, lalong sumasaya. Ang tapang pala ng alak na ito. Hindi ka naman pala sanay uminom, nagmamayabang ka pa. Masama ang sobrang pag-inom, nakakasira ng trabaho ang paglalasing. Ye Xiaoyu, kailangan ba talagang uminom ng ganoon karami ni Ye Xiaoyu? Ngayon, wala na akong maalala sa mga nangyari. Anong ginawa mo kagabi? Bakit parang kakainin mo ako? Hindi ka man lang nagpasintabi sa akin. Paano mangyayari yun? Napakabait ng boss na yun. Paano niya magagawang manakit ng kapwa? Kung ganoon, bakit ka tumakbo? Huwag kang mag-alala, kagabi. Nakatulog ka. Walang nangyari. Pumasok ka na lang sa trabaho at huwag nang mag-isip ng kung ano-ano. Ginoong Jinxeng, ang inyong kasintahan na si Binibining Jiang, ay iniimbitahan kayo para sa tanghalian. Sabihin mo na hindi ako pwede. May kasintahan na pala kayo. Pangako lang iyon noong mga bata pa kami. Ano bang problema doon? May kasintahan na kayo pero gusto nyo pa ring makasama ako. Ang kapal din ng mukha nyo. Wala lang ito, marami pa akong gagawin. Umalis ka nga sa daan, ang dumi-dumi ng mesang ito. Napakadumi at nakakairita. Hoy! Bakit parang pakiramdam ko ay pinaparinggan mo ako? Paano naman mangyayari iyon? Ang lalaking hindi marunong magpahalaga sa sarili ay parang bulok na repolyo. Bakit parang pakiramdam ko ay minumura niya ako? Jinxeng. Tita Xiao Hua, bakit po kayo napadpad dito? Sa susunod na mga araw, may darating na kliyente mula sa ibang bansa, dito sa Jiangcheng para pag-usapan ang ating pagtutulungan. Gusto ko silang imbitahan na tikman ang ating mga tradisyonal na pagkain. Maaari mo ba akong tulungang ayusin ito? Syempre naman po, dahil kayo ang nakiusap, gagawin ko po iyan. Kaya, ihanda natin ito sa ballroom ng ating hotel. Magbibigay ako ng mga tagubilin para makapaghanda na sila. Nga pala, ang babaeng tumulong sa akin noong nakaraan ay si Ye. Si Ye Xiaoyu. Opo, oo, sa tingin ko ay magaling siya. Hayaan mo siyang mamahala nito. Sige po. Kuya Jinxeng, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Nay. Bukas ay magdaraos ako ng isang piging, para sa mga importanteng kliyente. Gusto mo bang sumama sa akin? Sa hotel ba ni Jinxeng? Sige. Nga pala. Ang mamamahala para sa akin, ay si Ye Xiaoyu na tumulong sa akin noong nakaraan. Kaya huwag ka nang maging bastos sa kanya. Ano? Si Ye Xiaoyu. Nay, parang sinisipon po yata ako. Masakit ang ulo ko. Natatakot akong hindi ako makakasama sa inyo sa pagkakataong ito. Masama ba ang pakiramdam mo dahil sa sipon? Kailangan mo bang pumunta sa ospital? Ayos lang po, hindi na kailangan. Nay, asikasuhin nyo na lang po ang kumpanya nyo. Magpapahinga na lang muna ako sa bahay. Sige, kung masama pa rin ang pakiramdam mo, tawagan mo ako. Hoy, may mga gamot dyan sa bahay. Huwag mong kalimutang uminom. Sige po, aalis na ako. Hoy, Gaud. Inuutusan kita, paalisin mo si Ye Xiaoyu sa hotel. Kung hindi mo siya mapapaalis, mawawalan ka na ng trabaho. Madam, hindi na magtatagal ang kayabangan niya. Bukas ay tatanggap tayo ng mga dayuhang kliyente. Hey, nakaisip na ako ng paraan para mapatalsik siya. Ye Xiaoyu. Talagang sinusundan mo ako kahit saan, dahil gusto mong sirain ang maganda kong buhay. Huwag mo akong sisisihin kung maging bastos ako. Ganyan ka palang klaseng tao. Bagay ka lang bumalik sa probinsya, at mag-alaga na lang ng matandang asawa at mga manok. Ang piging, ang mga paboritong pagkain at bawal sa mga panauhin, ay narito na lahat. Dapat walang maging pagkakamali. Opo. Ye Xiaoyu. Sino ang nagsabi sa iyong kalabanin ang presidente? Madam, hahayaan muna kitang magmalaki pansamantala.
Ipapasisante kita mamaya. HMP, Xiaoyu, kumusta na ang paghahanda para sa hapunan? Ayos na po ang lahat, naibigay na po sa kusina. Naku po, Mr. Chen, may masamang nangyari. Ang Huaiyang chef na inimbita natin mula sa Beijing, ay na-stop sa daan. Ano, mayroon ba tayong kapalit? Kasalanan itong lahat ni Ye Xiaoyu. Si Ye Xiaoyu ang nag-book ng ticket para sa chef. Siguradong nagkamali siya sa oras. Paano mangyayari iyon? Ibinigay niyo sa akin ang oras ng pag-alis ng chef. Ilang beses ko itong kinumpirma. Imposibleng magkamali. Huwag mo akong bigyan ng mga walang kwentang dahilan. Ngayon, hindi na siya makakarating. Kaya mo bang panagutan ito? Ano ang dapat nating gawin? Ang panauhin ay isang dayuhan. Gusto niya ang pagkain Huaiyang. Tita, huwag po kayong mag-alala. Uncle Wu, bilisin mo. Lahat ng mga chef sa Jiangcheng na marunong magluto ng Huaiyang. Lahat ng mga chef, pakiusap, papuntahin nyo rito. Kahit gaano pa kataas ang presyo, imbitahin sila agad. Wala nang silbi iyan. Mr. Chen, huli na ang lahat. Ngayon, ang mga dayuhang panauhin ay nasa pintuan na. Boss, ang nanay ko ay marunong magluto ng pagkain Huaiyang. Natuto ako sa kanya simula nung bata pa ako. Bakit hindi ko subukan? Yes, Xiaoyu, nag-imbita tayo ng mga respetadong dayuhang panauhin. Hindi yung mga mahihirap mong kamag-anak mula sa probinsya. Nagpapasikat ka na naman. Mamaya, ipapahiya mo lang ang hotel natin. Sige na, naniniwala ako sa iyo. Cheng, paano kung may maging problema sa gamot? Ako ang mananagot sa lahat. Bakit hindi pa inihahain ang pagkain? Bakit wala pa si Xiaoyu? May nangyari ba? Paano namang may mangyayari sa kanya? Sa tingin ko, siguradong tumakas na siya sa huling sandali. Sabi ko na nga ba noong una pa, na hindi mapagkakatiwalaan ang taong galing sa probinsya. Siguradong nagtatago na siya kung saan ngayon, at hindi na makalabas. Pasensya na kung pinaghintay ko kayo. Ang kanyang kilos ay elegante at kakaiba, maganda at kagalang-galang. Hindi pa ako nakakakita ng ganito kagandang babaeng Chino. Anong silbi ng ganda? Isa lang siyang probinsyana. Hindi ako naniniwala na may magagawa talaga siya. Maligayang pagdating sa aming hotel, mga kagalang-galang na panauhin. Naghanda kami ng katanji-tanging pagkaing Huaiyang. Sana ay magustuhan ninyo ang lasa nito. Ihain na ang mga pagkain. Ang bula ng gatas ay parang nyebe sa tasa. Ang Shenren at Tianken ay mga pagkaing pangtagsibol. Sining ng China sa bawat putahe. Sana ay mapuno ang mundo ng liwanag. Ito ay espesyal na inihanda ni Madam Xiaohua para sa mga VIP. Lutuing Huaiyang. Sabaw ng mustard cod, ang unang putahe sa tatlong kasarapan. Lao Nanjing sauce flavored pork, clear soup lion head, blanched okra, lufa na may edamame, squirrel mandarin fish. Wow, ang bango naman. Ito ang paborito kong lasa. Dahil alam naming malayo pa ang pinanggalingan ng mga VIP. At lalo na't mahilig kayo sa mga katutubong awit ng Huaiyang. Mamaya, tutugtog ako ng isang awit para sa lahat. Sana ay makadagdag ito ng kulay sa piging ngayong gabi. Para maging mas masigla ang lahat. Diyos ko! Ito ay tunay na himig ng kalikasan. Ang tunog ay malamyos at umaalingaw-ngaw. Ngayon lang ako nakarinig ng ganito kagandang himig. Madam Xiaohua, salamat sa paghahanda nito para sa amin. Nakita ko ang inyong katapatan sa pagkakataong ito. Maaari na nating pirmahan ang kontrata sa Jiang Group ngayon. Talaga, napakagandang balita niyan. Xiaoyu, huwag kang masyadong magmalaki. Babawiin ko ang lahat ng sa akin. Cheng Group at Jiang Group. Patawarin niyo ako sa aking pangunguna. Xiaoyu, salamat. Kung hindi mo ako nailigtas sa tamang oras kanina, marahil ay hindi ko nakuha ang proyekto ngayong araw. Magandang binibini. Pahintulutan mo akong anyayahan ka. Hindi ko alam kung interesado ka.
na pumasok sa aming kumpanya. Mayroon akong studio sa ilalim ng aking kumpanya. Salamat po sa inyong kabutihan, ngunit sa tingin ko ay hindi para sa akin ang mundo ng showbiz. Mas gusto ko ang simple at tahimik na buhay, at matatag na pamumuhay, sa magulong mundong ito. Napanatili mo pa rin ang iyong pagiging praktikal. Xiaoyu, hindi nga ako nagkamali sa pagtingin sa iyo. Mahusay ang ginawa mo ngayong araw, Xiaoyu. Mula bukas, promoted ka na bilang catering manager, na may sahod na 600,000 kada taon. Wow! 600,000. Salamat po, madam. Iyan ay nararapat para sa iyo. Karapat dapat ka sa lahat ng iyan. Magkasing edad lang si Nianyan at Xiaoyu. Kung kalahati lang sana ng katinoan ni Xiaoyu ang mayroon si Nianyan, napakasaya sana. Xiaoyu, hindi ko hahayaang agawin mo ang lahat ng mayroon ako ngayon. Hinding-hindi. Oh, madam, hintayin niyo ako. Makinig kayo sa akin. Wala kang kwenta. Ano pa ang dapat mong ipaliwanag? Ito ang sinabi mo sa akin, para mapaalis si Xiaoyu dito. Oh, madam, hindi ko inaasahan na ang Xiaoyu na iyan mula sa probinsya ay marunong magluto at kumanta. Kahit maliit na bagay ay hindi mo magawa. Ano pa ba ang kaya mong gawin? Alam ko namang talunan ka. Walang silbi. Liz. Xiaoyu. Ang babaeng iyan, nang ahas pang lamandi kay Jinxeng. Tingnan natin kung may dangal pa siya. Kung gugustuhin pa siya ni Jinxeng. Inumin mo ito. Bakit ang bait mo yata ngayon? Napakakakaiba nito. Tumawag ang ate ko. Lalabas lang ako para sagutin ito. Nianyan, bakit ka nandito? Tumawag si nanay sa akin, at sabi niya ay aksidente siyang natamba. Nag-aalala talaga ako. Tara na, bumalik tayo para makita siya. Natamba si nanay. Umuwi na tayo ngayon. Sakay na sa kotse. Dinala ko na siya sa inyo. Ano ang dapat nating gawin? Hindi ko na kailangang turuan ka. Huwag kang mag-alala. Sinisiguro ko sa iyong hindi siya makakabangon sa kama sa loob ng 3 araw. Ulol. Ha ha ha. Sino ka? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Huwag kang malikot, o gagawin ko na ito dito mismo. Ha, buwisit na tanga ka. Naghahanap ka talaga ng kamatayan. Xiaoyu, okay ka lang ba? Tara na, ihahatid na kita pabalik. Magpahinga ka ng mabuti. Napakainit ko. Hindi nasa tamang wisyo si Xiaoyu ngayon. Hindi ko siya pwedeng pagsamantalahan. Tulungan mo ako. Anong nangyari sa plano? Nako, madam, bago pa man siya mahawakan ng lalaki, ay may kumuha na sa kanya, at naaresto ang lalaki. Ano? Sinong nagligtas sa kanya? Hindi ko pa nalaman kung sino ang nagdala sa kanya palayo, walang kwenta. Nasa bibig na, nakawala pa. Ano pa ba ang kaya mong gawin? Xiaoyu, humanda ka sa akin. Kwarto ito ni Boss Jinxeng. Bakit ako nasa kwarto ni Boss Jinxeng? Ano? Gising ka na pala. Nalasing ka ng gamot, at muntik ng mapagsamantalahan. Natakot akong baka mapahamak ka sa bahay nyo, kaya dinala kita rito. Ah, salamat po, boss.
Hindi ganyan ang tawag mo sa akin kagabi. Sa tingin ko ay walang nangyari sa atin kagabi. Kagabi, sabi mo ang gwapo ko raw. Sabihin mo. Sabi mo ay pakakasalan mo ako. Ah. Hindi ko sasabihin iyon. Sige. Biro lang. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo. Kagabi, paulit-ulit mong sinasabing naiinitan ka. Binuhat kita papunta sa bathtub. Nagbabad ka sa bathtub buong magdamag. Pero huwag kang mag-alala. Nagpautos ako sa iba. Nagpautos ako sa iba na bihisan ka. Ayos lang iyon. Boss, huwag ka nang magbibiro ng ganoon sa susunod. May mapapangasawa ka na. Hindi ito nararapat. Aalis na ako. Pakiusap, tumabi ka. Sige. Nga pala. Mula kagabi hanggang ngayon, ay wala ka pang kinakain. Naghanda na ako ng almusal. Kumain ka muna bago ka umalis. Medyo nagugutom na nga ako. Sige, kain na. Bakit parang pamilyar ang nunal sa palad niya? Eksaktong ganyan din ang kay An-An. Naaalala ko noong malikot pa akong bata, gamit ang isang lapis. Posible kaya? Xiaoyu, ang nunal na ito sa iyong palad. Ito. Hindi ko na matandaan ng malinaw. Nag-apa ako at tumama ang ulo ko noong bata pa ako. Maraming bagay na ang, medyo malabo na ang alaala ko. Siguro ay nandoon na iyan simula pagkabata. Boss, kailangan ko na pong bumalik sa trabaho. Sabi ng manager, biglang may nadagdag na 2 mesa. At pinapatulong niya ako. Babalik na po ako. Masyadong apurado. Opo, hindi naman po sa ganoon. Bakit hindi ko kausapin ang manager? Mag-day off ka muna ng 2 araw. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Huwag na po, boss. Hoy. Bakit ba laging tinatanggihan ako ni Xiaoyu kamakailan? Dahil hindi po angkop ang ating katayuan, Ginoong Chen. Ginoong Wu, sa tingin ko ikaw, gusto mo bang mag-business trip sa Africa? Hindi po, Ginoong Chen. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tingnan niyo si Binibining Jiang. Siya na ang iyong mapapangasawa. Bukod doon, alam din ito ni Xiaoyu. Napakabuting babae ni Xiaoyu. Siguradong iniisip niyang hindi ito tama. Direktor Wu, tulungan mo akong makahanap ng oras para makaharap si Nian. Gusto ko siyang kausapin. Sige po, Pangulong Chen. Napakaganda ng bihis ko ngayon. Haha, hindi ako naniniwalang hindi mabibighani si Jinxeng. Kuya Jinxeng. Miss na kita. Pero tuwing inaaya kita lumabas, laging sinasabi ni Assistant Wu na busy ka. Hindi ko alam kung sinasadya ba ito ni Assistant Wu. Ang 3 bahay na ito ay para sa iyo. Kuya Jinxeng. Bakit parang biglaan naman? Alam ko na. Ito ba ang iyong dote para sa kasal? Ito ang kabayaran ko sa pagkakansela ng ating engagement. Ano, gusto mong itigil ang engagement? Oo, gusto ko nang makipaghiwalay. Bakit? Dahil mayroon na akong mahal na iba. May mahal kang iba. Hindi mo pwedeng sabihin iyan. Iyon bang si Ye Xiaoyu na taga-probinsya? Oo, siya nga. Jinxeng, nababaliw ka na ba? Si Ye Xiaoyu ay isang hamak na taga-bukid lang. Isang promdi. At ako ang anak na nababagay sa iyo. Binibini, taga-probinsya nga si Xiaoyu. Pero kahit papaano, mas mabuti siya kaysa sa mga nagpapanggap. Walang pinag-aralan si Ye Xiaoyu. Walang itsura. At walang pinagmulan. Paano siya may kukumpara sa akin? Maaaring hindi kasing ganda ng sa iyo ang pinagmulan ni Xiaoyu. Pero mabait siya at masigasig. At kailanman ay hindi nang maliit ng kapwa. Ikaw. Pero, Kuya Jinxeng, ako ang kababata mo. Dahil mahalaga sa akin, ang pagkakaibigan noong bata pa, na pinili kong pumunta sa iyo. Pero matapos kitang mahanap, ngayon ko lang nalaman, na hindi ikaw ang mabait na batang babaeng nagustuhan ko noong bata pa ako. Jinxeng. Kailangan mong piliin siya, isang babaeng probinsyana, di ba? Huwag kang magsisisi. Sino ang tumatawag sa akin sa ganitong oras? Halo, miss. Naaksidente po ang madam. Bumalik po kayo agad. Anong nangyari sa nanay ko? Malala ba ito? Xiaoyu, nailigtas mo ang buhay ko ngayong araw. Hindi ka lang matulungin. Napakabait mo pa. Sana ang anak ko ay katulad mo rin. Tingnan mo, tadhana nga naman.
Paano kung ituring kitang anak-anakan ko? Madam, napakabait niyo po. Ginawa ko lang po ang makakaya ko. Nabalitaan ko na ang mapapangasawa ng aming CEO na si Jinxeng ay ang inyong anak. Sigurado akong kasing buti niyo rin ang inyong anak. Nanay, kumusta po kayo? Ayos lang ako, Anen. Tamang-tama ang pagdating mo. May ipapakilala ako sa iyo. Si Nianyan. Nianyan. Magkakilala kayo. Kami. Laki kami sa iisang baryo. Tadhana nga naman. Anen. Aampunin ko sana si Xiaoyu bilang anak-anakan. Ano? Nanay, si Xiaoyu at ako. Umakyat muna tayo sa kwarto para makapag-usap ng maayos. Sige po. Nianyan, bakit ikaw ang naging anak ni Madam? Hindi ba't ikaw ang tunay na anak ng nanay natin? Sa totoo lang, pareho lang tayo. Pinulot lang din ako ng nanay natin. Hindi kasi magkaanak ang nanay natin. Pero natatandaan ko noong bata pa ako, matapos niya akong ampunin. Hindi nagtagal, nabuntis siya sa iyo, ate. Nagkakamali ka. Hindi ba't nauntog ang ulo mo noong bata ka pa? Marami ka nang hindi malinaw na naaalala. Sa totoo lang, ako ang pinulot ng nanay natin. Ang tunay kong pagkatao ay, ako ang anak ng pamilyang Jiang. Talaga, Diyos ko. Bakit naman ako magsisinungaling sa iyo? At kami ni Jinxeng. Malapit na kaming ma-engaged. Kaming dalawa. Bata pa lang ay nakatakda na kami sa isa't isa. Kaya, Xiaoyu. Sana naman. Pwede bang huwag ka nang makialam sa kanya? Nianyan, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Wala akong ibang hangarin. Xiaoyu. Bakit hindi ka nalang bumalik sa probinsya para samahan si nanay? Tingnan mo. Pareho na tayong nandito sa syudad. Mag-isa na lang si nanay sa bahay. Saka, nahanap ko na ang tunay kong ina. Hindi tayo mapapalagay kung mag-isa lang siya doon. Huwag kang mag-alala, tiyak na magpapadala ako ng pera sa tamang oras. Pero ako, sa wakas, nakakuha na rin ako ng matatag na trabaho. Nagmamakaawa ako sa iyo, Xiaoyu, kahit na ako ang panganay na anak ng pamilyang Jiang. Pero mas gusto ka ni nanay. Pati na rin si Brother Feixing, at saka, nakatira ang nanay natin sa probinsya. At kailangan ka niya, kaya, alang-alang sa ating pagiging magkapatid. At para na rin kay nanay, sige na, Xiaoyu. Bumalik ka na lang. Nagmamakaawa ako sa iyo, Xiaoyu. Nagmamakaawa ako. Pakiusap, bumalik ka na. Nagmamakaawa ako, Xiaoyu. Ako, Xiaoyu. Halo, ano, nasa ospital ang nanay ko. Sige, pupunta na ako agad. Nianyan, nasa ospital si nanay. Bilisan mo na, ang nanay ko. Kailangan kita rito. Pumunta ka mag-isa. Nanay, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Nurse, ano po ang lagay ng nanay ko? Base sa aming paunang pagsusuri, ito ay liver cirrhosis. Kailangan nating gumawa ng mas detalyadong pagsusuri. Anong cirrhosis? Nanay. Bakit hindi niyo po sinabi sa amin na may sakit kayo? Xiaoyu, tinawagan ko si Nianyan kanina. Pero hindi niya sinasagot. Baka busy lang siya. Iba talaga itong si Nianyan. Binaliwala ka na lang niya matapos mahanap ang tunay niyang ina. Sa kabila ng lahat, pinalaki mo siya. At inalagaan. Xiaoyu. Alam mo namang pinuntahan ni Nianyan ang nanay niya. Nanay, huwag po kayong mag-alala. Wala man si Nianyan, nandito pa rin ako. Hindi ko po kayo iiwan. Sige. Sumama ka na sa nurse para sa detalyadong pagsusuri. Hahanapin ko lang ang doktor. Doktor, pakiusap, pakisuri po, ang kalagayan ng nanay ko. Kung kailangan ba siyang ma-confine? Oo. Pero kung kailangan siyang ma-confine sa ospital na ito, sa susunod na 2 buwan pa iyon. Puno na ang lahat ng kama ngayon. Masyado nang matagal ang 2 buwan. Doktor, nagmamakaawa ako. Handa akong magbayad ng higit. Baka may paraan po kayo, para maipaghanda ng kama ang nanay ko. Naiintindihan kita, iya. Pero hanggang doon lang talaga, ang bilang ng mga kama namin. Wala na akong magagawa. Assistant Go, ilipat ang pasyente sa VIP ward. Cheng. Cheng, bakit ka nandito? Xiaoyu, huwag kang mag-alala, nandito ako. Salamat po, boss. Pero, boss, empleyado niyo lang po ako. Hindi ko iyan mababayaran. Yes, Xiaoyu, hindi ka lang basta empleyado ko. Hindi mo pa ba nakikita hanggang ngayon?
Ha? Gusto kita. Pero hindi kita gusto. Bakit? Dahil nakatakda na akong ikasal kay Cheng Jinxeng. Malapit na kaming ma-engage, tayong dalawa. Bata pa lang tayo ay nakatakda na tayo sa isa't isa, kaya, Xiaoyu, sana naman ay, itigil mo na ang paghawak sa kamay niya. Jinxeng. Bakit ba hindi mo ako magustuhan? Dahil mayroon na akong ibang gusto. Talaga? Sino? Oo. Ang anak ng magsasaka ng baka sa nayon namin. Sige, naintindihan ko na. Sana maging masaya ka. Jinxeng, patawad. Ang tanging magagawa ko na lang ay suportahan ka. Nanay, kumusta ang pakiramdam nyo, Xiaoyu? Ang pag-uusap nyo ng binatang nagngangalang Cheng. Ang pag-uusap na iyon, narinig lahat ni nanay. Sabi mo gusto mo siya. Bakit hindi mo sinabi sa kanya? Nanay, siya ang mapapangasawa ni Nianyan. Hindi ko pwedeng agawin ang lalaki ni Nianyan. Tsaka, makakahanap din naman ako ng ibang mabuting lalaki, di ba? Nako, Xiaoyu, syempre, hindi ako nag-aalala sa iyo. Iniisip ko lang na, ang binatang iyon, mukhang gustong-gusto kanya talaga. Sige na, nanay, huwag na nating pag-usapan yan, kukuha lang ako ng tubig para sa inyo. Assistant Lu. Pakidala sa akin ang mga dokumentong kailangang asikasuhin. Dalhin mo rito sa akin. Zhang, ikaw. Zhang, pupunta ako sa ibang bansa sa susunod na linggo para sa acquisition. Hanggang bukas. Sinabi ko na sa iyo. Huwag mo akong tatawagan kung wala namang importante. Bakit ba araw-araw mo akong tinatawagan? Pera ang gusto mo, di ba? Magkano? Isa ka lang namang simpleng magsasaka. Nagtatrabaho ka sa bukid araw-araw. Kaya mong magbuhat ng trigo ng pagkalayo-layo. Ano bang problema mo? Sinasabi ko sa iyo. Huwag mo akong i-blackmail, Nianyan. Hindi pera ang gusto ni nanay. Gusto lang ni nanay na humingi ng pabor sa iyo. May hihilingin ka sa akin. Ano yon? Mabait sa akin si Xiaoyu. At noong nakaraan, narinig ko rin na. Gusto rin siya ng lalaking nagngangalang Cheng. Tingnan mo, bakit hindi mo na lang sila hayaan? Ibalik mo na ang pagkakakilanlan ni Xiaoyu sa kanya. Ang hirap lang ni Xiaoyu ang nakikita mo. Bakit hindi mo makita ang hirap ko? Nanay, ako ang tunay mong anak. Iyang si Xiaoyu, pulot lang siya. Bakit ba lagi mo na lang siyang kinakampihan? Nianyan. Sobra-sobra na ang konsiderasyong ibinigay ni nanay sa iyo. Tingnan mo kung anong nangyari sa iyo dahil sa pagpapanggap na ito. Naging ganyan ka na. Hindi na ito matitiis ni nanay. Ang mga bagay na hindi naman sa iyo, walang saysay na angkinin mo pa. Kung hindi mo sasabihin, ako mismo ang kakausap sa kanya. Kung may sisisihin ka man, ako na iyon. Sinasabi ko sa iyo, Nianyan, hindi ka pwedeng umalis. Ginagawa ito ni nanay para sa ikabubuti mo. Hindi pa huli ang lahat para aminin ang pagkakamali mo. Hindi pa huli ang lahat. Nanay, pakiusap, parang awa mo na. Sinabi ko na sa iyo, hindi ka pinapayagang umalis. Nalilito ka ba? Nanay, nakakapagtaka ito. Nasaan ang nanay ko? Ang nanay mo, nahulog siya sa hagdan. Kasalanan ko ang lahat. Hindi kita nasamahan. Hindi pwedeng may mangyaring masama sa iyo. Ginoong Joe, nahanap ko na.
Ano ang nahanap mo? Pumunta ako sa nayo ni Ye Xiaoyu para mag-imbestiga. May 3 pamilya lang na nag-aalaga ng baka sa nayo nila. At puro babae ang naging anak nila. Kaya wala talagang nagugustuhan si Ye Xiaoyu doon. Kung ganoon, bakit siya nagsinungaling sa akin? Siguro iniisip niya na may mapapangasawa ka na. At ayaw niyang maging hadlang sa iyo. Pumunta tayo sa ospital. Ye Xiaoyu, bakit ka nagsinungaling sa akin? Bakit ka umiiyak? Nahulog ang nanay ko sa hagdan. At kasalukuyang nililigtas ang buhay niya. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Hahanap ako ng pinakamagaling na doktor, para gamutin ang nanay mo. Salamat sa iyo. Doktor, kumusta po ang nanay ko? Ligtas na sa panganib ang pasyente. Hindi namatay ang matandang babae. Napakaswerte niya talaga. Ligtas na sa panganib ang pasyente. Salamat sa Diyos, salamat po, doktor, bagamat nailigtas siya. Dahil sa pinsala sa kanyang ulo. Maaaring magkaroon siya ng problema sa pagsasalita, maaapektuhan ang kakayahan niyang magsalita. Opo, pagkatapos nito, maaaring hindi na niya maibuka ang kanyang bibig, para makabuo ng isang buong pangungusap. Paano ito nangyari? Mabuti naman. Hindi na makakapagsalita ang matanda. Walang makakaalam na hindi ako ang tunay na anak. Habang inooperahan, nalaman namin na may hawak na butones ang pasyente sa kanyang kamay. Posible kayang ang pagkahulog ng nanay ko sa hagdan ay hindi aksidente, kundi may gumawa nito ng sinasadya. Nanay, dahan-dahan lang sa pag-inom, baka mapasok ka. Sabi mo ay nanay mo siya. Opo. Kilala niyo po ba ako? Noong hinahanap ko si Yen Yanyan, nakita na kita. Pero, tita, bakit siya ang naging nanay-nanayan ni Yanyan? Dahil kapatid ko si Yanyan. Nakakapagtaka iyon. Hindi ko kailanman narinig na binanggit iyon ni Yen Yanyan. Siguro ay nahihiya siya. Kaya hindi niya ito binanggit. Nga pala, tingnan niyo po ang butones na ito. Nakuha ito sa kamay ng nanay ko. Hinala ko. Ang pagkahulog ng nanay ko sa hagdan ay hindi aksidente, kundi may nagtangkang pumatay sa nanay ko. Nang makita ko ang butones na ito kanina, parang pamilyar ito sa akin. Parang nakita ko na ang butones na ito. Nakita ko na ito. Nga pala, tita, ang butones na ito ay, hindi makapagsalita ang nanay ko ngayon. Nanay. Kung nahulog ka sa hagdan ng mag-isa, ituro mo ang isa. Kung tinulak ka ni Yen Yanyan, nagkamali ka. Siniyanyan iyon. Pinalaki siya ng nanay ko. Paano niya nagawang gawin ang ganoong bagay? Paano niya nakaya? Hindi talaga ako makapaniwala. Nanay, itinulak ka ba talaga ni Yanyan? Pero kinilala na siya ng pamilya Jiang. Bakit ka pa niya itutulak? Dahil, hindi ko siya tunay na anak. Siniyanyan. Paulit-ulit niya akong pinigilan. Naampunin si Xiaoyu bilang inaanak, pinigilan niya rin akong makita si Xiaoyu. Kahit sinubukan niyang pag-awayin kami ni Xiaoyu, nakaramdam ako ng kakaiba, kaya, gumawa ako ng palihim na paternity test, pero lumabas sa resulta na hindi ko siya anak. Kung ganoon, paano napunta sa kanya ang jade pendant na iyon? Ang ibig mong sabihin, iyong katulad ng suot mo sa leeg. Paano mo nalaman ang tungkol sa jade pendant na ito? Ang jade pendant na ito ang tanging alaala. Ang tanging alaala na mayroon ako, noong una akong dumating dito sa lungsod. Sabi ni Yanyan wala siyang pera pambayad ng renta, kaya ibinenta ko ito. Ibig mong sabihin sa iyo ang jade pendant na ito. Kaya si Madam Jiang ang tunay kong ina. Ninakaw ni Yanyan ang pagkatao ko. Tama ba? Kaya, ikaw ang anak ko. Pagod na si nanay sa paghahanap sa iyo. Kaya kinuha ni Yanyan ang pwesto ko. Natakot siya na baka sabihin ng nanay ko ang totoo, kaya itinulak niya ang nanay ko sa hagdan. Paano naging ganoon kakatakot si Yanyan? Maaari kayang, dahil ba ito sa pagpunta niya sa malaking lungsod? Hindi, anak. Ang ugali ng tao ay hindi nagbabago. Nasa probinsya man o nasa lungsod.
Sadyang masyadong malaki lang ang mga tukso sa lungsod, pero hindi niya nalabanan ang tukso. Kaya lalong lumitaw ang kasamaan niya. Kaya siya naging ganyan, Tita Xiaoyu. Hinding-hindi ko siya palalagpasin. Pinaglaruan niya tayo. Ako mismo ang magpapatapos sa usapang ito. Nanay. Nanay, sabi mo magpo-propose sa akin si Jinxeng. Totoo ba iyon? Magpo-propose sa isang peke. Bagay iyan sa iyo. Nanay, ano bang pinagsasabi mo? Ako ang tunay mong anak. Ah, talaga ba? Bakit ka nandito? Si Ye Xiaoyu ang tunay kong anak. Imposible, nanay. May mali ba sa sinasabi mo? Ako ang tunay mong anak. Jinxeng. Jinxeng, pakiusap tingnan mo ang nanay ko. Nalilito ba siya? Nasa akin ang jade pendant. Dapat ako ang mapapangasawa mo. At dapat ako ang panganay na anak ng pamilya Jiang. Si Ye Xiaoyu, ang tunay na anak ng pamilya Jiang. At ang tanging gusto kong pakasalan, ay si Ye Xiaoyu lang, noon pa man. Ye Xiaoyu, alam mo naman palang peke ako. Pero pinanatili mo akong walang alam. At ikaw, Nianyan, ano ang ginawa mo? Ninakaw mo ang aking pendant na jade. Nagsalita ka ng napakayabang, na ikaw ang tunay na anak ng nanay ko. Nagsinungaling ka sa akin na nasugatan ang binti ni nanay, at ibinigay mo ako sa mga siga, at gusto mong sirain ang aking dangal. Ikaw ang nauna. Wala akong alam sa lahat ng ito. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Talaga. Ipinagtapat na ni Gaod ang lahat. Inutusan mo ang siga na bastyusin si Xiaoyu. Nianyan, nakakasuka ka. Hindi. Brother Jinxeng, huwag kang maniwala sa kanila. Sa tingin ko hindi kasi suko hanggat hindi mo nakikita ang dulo. Iakyat ang taong iyan. Hoy, Mr. Chen, patawarin niyo po ako. Siya iyon. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ang lahat ng ito. Ano pa ang masasabi mo? Oo. Gusto ko lang kunin ang lahat mula sa iyo. Mas maaga akong dumating sa lungsod kaysa sa iyo. At mas marami akong alam kaysa sa iyo. Dahil lang sa mayroon akong duwag na ina. May dugo ako ng isang taga-probinsya sa aking katawan. Kailangan kong umasa sa awa ng iba. Bakit? Nianyan, wala kang utang na loob. Walang pagkukulang ang nanay natin sa iyo. At walang pagkukulang ang Lijiaken sa iyo. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Ngayong ikaw na ang anak ng pamilya Jiang. Hindi ka na makapaghintay na. Itapon agad ang nanay mong taga-bukid. Nagkakamali ka. Bagamat mahirap ang Lijiaken, pinalaki ako nito ng mahigit 20 taon. Ang aking nanay-nanayan ay isang babaeng taga-bukid sa iyong paningin, pero handa siyang gawin ang lahat para sa akin. Hindi siya mayaman. Pero ang pagmamahal na ibinigay niya sa akin ay walang katumbas. Siya, si Zialon, basta't siya ang aking ina. Aalagaan ko siya habang buhay. Nanay, sa hinaharap. Aalagaan ka naming mabuti ni Xiaoyu. Nianyan, pinaghihinalaan ka ng sadyang pananakit. Pinapayuhan kitang sumuko na. Ayaw ko, nanay. Nagmamakaawa ako sa inyo, iligtas niyo ako, ilayo niyo ako rito. Ayaw ko, nanay, ayaw ko. Iligtas niyo ako. Ayaw ko. Cheng, aalis na ako. Salamat, President Jinxeng. Salamat, Jinxeng. Ngayon, sa harap ng dalawang ina bilang saksi. Nais kong formal na mag-propose kay Xiaoyu. Pakakasal ka ba sa akin? Gagawin ko. Ibibigay ko ang pinaka-engrandeng kasal para sa iyo. Oo, tinatanggap ko. Ate. Salamat sa pagpapalaki kay Xiaoyu sa loob ng maraming taon. Ikaw na ang magiging kapatid ko mula ngayon. Nanay, simula ngayong araw, ang Cheng Group ay masiglang pauunlarin ang mga yaman ng Lijiaken. Magbubukas ng mga pasyalan, magtatayo ng mga paaralan, at gagawing mas maganda ang Lijiaken. Nanay, huwag kang mag-alala. Ako ay laging magiging iyong Xiaoyu, at laging magiging iyong anak.